nga mga minamahal, finally! Ito yung gusto kong bakbakan. At ito yung gusto kong marinig mula sa bibig ng ating presidente. Kasi alam nyo naman, diba, na talagang atat na atat. Gina G, diba, ang mga DDS na pabagsakin si PBBM. Kung kaya't ang dami nilang mga eksenang ganap. Si PBBM adik, Liza Tanas, People Power, diba? Ang daming handash ng mga didilis. Diba? To the point na nang dahil lang sa kapangyarihan, abay, sila ngayon ay nag-aaway-away. Pero tinuldukan na ni President Bongbong Marcos itong kanilang mga pangarap dahil nagsalita na mismo sa bibig. Diba? Nagsalita na mismo si PBBM at galing na mismo sa kanyang bibig na hindi siya aalis sa Malacanang hanggat hindi ayos problema sa flood control. Pero mga minamahal, mukhang malalim ang meaning nito, ah. Kung ako yung tatanungin, naiisip nyo bang naisip ko? Mas pabor ako doon, ha? Yung mas tumagal pa ng tumagal si President Bongbong Marcos. Hindi lang hanggang 2028. Di ba? Para mas lalong mayumot, mapikon, maines. Di ba? Itong mga didilis, especially yung mga Earth Warriors ni VP Sara Duterte. Sabi ni PBBM, hindi ako aalis sa Malacanang hanggat hindi ayos problema sa flood control. Eh paano? Kung pagkatapos ng termino ni PBBM, abay, meron pa ding issue sa flood control, eh di mas masaya, mas tatagal pa ang presidente. Pero kung ang minimin lang ni PBBM na kahit anong gawin yung issue sa akin, bangag, adik, kahit anong gawin yung issue sa akin na impeach, ano pa ba, na ako yung gumagamit, diba, people power, hanggat ako pa yung nakaupo, hindi ako aalis, tatapusin ko tong terminong to. Kung yan ang minimin ni President Bongbong Marcos, then it is okay for us. Pero we are hoping na sana mas tumagal ka pa sa posisyon, President Bongbong Marcos. Sana mas tumagal pa to the point na bago mo iwan ang bansang Pilipinas bilang isang presidente, gusto namin nakita namin na successful na ang ating inang bayan. 'Di ba? Katulad ng paglisa ng ama mo, naging maganda. Kaya nga lang ang problema, sinira lang ng sumunod na administration dahil sinasabi nila na baka maalala lang daw nila ang proyekto ng mga Marcos. Alright. Sabi dito, ipinangako ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya aalis sa Malacanang hanggat hindi natutuldukan ng mga problema sa flood control project sa bansa. Kasama na rito ang mababang kalidad ng mga infrastruktura. Recently nga, 'di ba, may tinawag si PBBM na ito, 250 million, basura to. 'Di ba? Itong flood control project na to, parang nagtapon lang tayo ng pera. Eh, ang nangyari, gumuho. Yung flood control project sa ibang bansa, talagang mas madami pa yung, ano eh, tawag dito, mas madami ang, tawag dito mga minamahal, yung bakal, kaysa sa semento, kulang na lang, bakal lahat, diba? Samantalang dito sa Pilipinas, ni isang bakal, wala kang makita. Alright, sabi pa dito, idiniklara na ito ng Pangulo matapos inspeksyonin ang Cannon Road Rock Shed Project sa Tuba, Benguet, kasama sina Baguio City Mayor Benjamin Magalong at Tuba Mayor Clarita Salongan nitong linggo, Agosto 2024. Uy, by the way mga minamahal, lihis lang muna natin yung issue ha. Total, kasama na din naman ni PBBM itong si Magalong, 'di ba? Habang nag-inspeksyon ng Cannon Road, 'di ba? Kaya nga nasabi ni PBBM na hindi siya aalis ng pwesto bilang presidente hanggat hindi naayos yung mga flood control. Minimin niya diyan yung mga contractor na mga kupal, diba? Yung mga public servant, talagang generalize na ni President Bongbong Marcos. Now, ngayon, alam niyo, corruption buster. Itong Baguio City, sa mga hindi nakakaalam, sobrang malapit na sa down forward. Alam niyo, hindi. Failing apart. Diba? Falling and failing apart. Kasi, hindi porket loud ka sa national stage, diba? Eh, malinis na yung sarili mong bakuran.
itong si Mayor Benjamin Magalong, sobrang pinupuri ng iba na talagang anti-corruption daw. To the point na napapabalita pa siya sa kamay nila, ito si Mayor Magalong maayos to. Pero hindi nyo ba alam na itong si Mayor Magalong, hindi lang po isa, but 2 complaints ang inihain sa kanya sa Baguio City. Graft complaints, mga minamahal. So, Magalong, itong si Magalong, hindi naman sa rekta panlalait or rekta paninira. Siya parang pinuportray niya yung sarili niya as a hero and, parang nagpa-fight siya against corruption. Pero in reality, mga minamahal, ang ginagawa niya ay isang corruption din. Yeah, mga minamahal. At kita yan sa mata ng mga nakatira dyan sa Baguio residents. Alam nyo, yung overpriced land deal, i-search nyo yan. Yung anomalous infrastructure projects, hindi lang yan, 3 pa, 4.4 billion city funds na nakatulog lang dyan sa time deposit. 'Di ba? Na dapat sana yung pera hindi ini-imbak, ginagastos yan. Pero hindi sa part ng pangungurap, kundi sa parte na kailangang magamit ng mamamayang Pilipino. And yung city is droning in congestion now. Kung alam lang ninyo. Kasi yung pollution, tapos yung political chaos din. 'Di ba? Diyan sa Baguio. Tapos, yung niya, mga minamahal, yung plano niya din na, 'di ba, bigyan ng charge yung mga tao na naglalakad lang dyan sa along Session Road. Ewan ko, babat niya naisip yun. Tapos yung isa din na kaso niya, I think, if I am not mistaken, mga minamahal, is yung human trafficking and illegal gambling. Yun lang yung narinig ko Not so sure about, not so sure sa sa plans to charge people just yung sampahan niya yung mga tao. 'Di ba? Hindi ko alam kung sino mga tao yung balak niyang sampahan. Pero isa lang yung I'm pretty sure na talagang naging issue niya. Actually, 4 pala. Yung overpriced land deal, yung anomalous infrastructure project, yung 4.4 billion city funds, yung human trafficking and illegal gambling, 'di ba? Na talagang tumataas na yung case din diyan sa Baguio. Talagang falling down na ngayon yung Baguio. Kaya nga minsan mga minamahal, napapatanong din ako kung against corruption ba itong si Mayor Magalong or lang din siya, publicity buster. 'Di ba? Kasi yung pinaka-tagline dito, hindi lahat ng kumakalaban sa corruption ay malinis. Yung iba talagang ginagamit lang nila yan as a, career mode para yun sila ng mga Pilipino. 'Di ba? Puriin. 'Di ba? Kasi ito yung point natin dito The way na yung land deal scandal, yung 95 million deal nang walang proper vetting, 'di ba? Tapos overpriced, tapos pre-negotiated. Napaka nun. Iskandaloso nun, mga minamahal. Yung Irisan Building, yung nangyari din doon? 50 million. Nasayang. 'Di ba? Yung project na terminate. Tapos, kinintinyo pa ito, illegally nga lang. Tapos yung public market, naging for sale. 'Di ba? Ginawang privatization despite sa mga local protest. And beside mga minamahal, yung frozen development. Ano nangyari? Yung 4.4 billion park roads, 'di ba? And clinics, ano yung nangyari? Wala, na left out. Tapos, syempre, city downfall. Yung pollution, yung traffic, illegal activities, and tourism issues, talagang lumalala dyan sa sa Baguio. Parang ayaw na nga ng ibang mga Pilipino bumisita dyan kasi madumi na. And also, the double standard, 'di ba, ng mga nakaupo dyan. Kasi they are speaking about national issues, pero they are blind to their local community. Gets ninyo, mga minamahal. But anyway, nadaanan lang natin yan
Ito lang yung gusto kong i-point out dito. Total, kasama na din naman ni PBBM itong si Mayor Magalong. Naisingit ko lang. 'Di ba? Hindi lahat ng nakikipaglaban sa corruption ay mga hero. Now, anyway, going back sa ating topic, ang 152 metro struktura ay layong protektahan ng mga motorista mula sa pagguho ng lupa. Kaya naman, hindi kayo magtataka that if there's one thing, I will not leave this office until I fix this. This is it. This is one of those things. Oh, kaya Magalong, manda ka. Sa Bulacan, manda kayo. Diba? Joel Villanueva, yari ka. Itinuro ng Pangulo ang mga pangunahing depekto sa proyekto, kabilang ang bumigay kaagad na slope protection. Kasi substandard lang yung mga ginagamit. Nagsayang lang ng pera. Binigyang din niya ang 260 million na nagastos para sa proyekto, pero wala namang naging epekto at pagpoprotekta sa lugar. Mas nalagay pa nga sa danger zone, 'di ba? Parang walang ginawa. Wala silang tinayo, wala silang nilagay na wall, wala silang nilagay na riprap. Wala silang nilagay na slope protection. So, very clear. Here we go again. Pang ano na tayo, pang 5 yata, nating inspection to, and it's always the same. Dagdag ni PBBM. So, meaning, naisipan na ng ating presidente, titilok ninyo, sige. Hanggang sa magsawa kayo sa pagmumukha ko, magsasama-sama tayo. Hanggat hindi naayos itong problemang to, I will not leave this country until I fix this certain and some issues. Yun lamang po kayo, mga minamahal. Ano yung masasabi ninyo? Anyway, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video.